Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang Mainis ng Aswang laban kay Tataporong, ikalawang bahagi. Kwento ng Lagim ni Kabano. Ang nakaraan. Lumabas ka dyan! Kung sino ka man! Harapin mo ako! Huwag kang magtago dyan sa likod ng punong yan! At unti-unting lumabas sa likod ng puno ang pagkalaki-laking halimaw na baboy ramo na balot ng nangingitim na nakatindig ng mga balahibo. Namumula ang mga mata nito na nanlilisik na nakatitig kay Tataporong. Sumigaw ng napakalakas ang halimaw at sapat na ang liwanag ng buwan upang makita ang matatalas na pangil nito. Nakita rin ito ni Belen habang nakatago sila sa ilalim ng lamesa. Kitang-kita nila ang pangyayari sa nakabukas na pintuan mula roon. Sa sobrang takot ay di napigilang mapasigaw ni Belen. At dahil doon, nakita sila ng halimaw ng mapalingon nito sa pintuang nakabukas sa likod ng bahay ni Tataporong. Nakita niya ang dalawang nakatago sa ilalim ng lamesa. Ang walang kalaban-laban na sina Matt at Belen. Mabilis na sinugod ng halimaw ang dalawa. Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, ipinapaalala ko lang sa lahat ng nakasubaybay ngayon na meron tayong shoutout mamaya sa videong ito. Sa lahat ng mga bagong subscribers at mga bagong nag-join sa ating ganap na kasangga ni Kabanong Community Group ay isa-shoutout natin ang kanilang mga pangalan. Kaya sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan at hindi pa nagjo-join, gawin nyo na ito. Ngayon na! Dahil may kasabihan tayo na kung sino man na magsusubscribe at magjo-join ngayon ay makakatanggap ng napakagandang pagpapala at sa mga hindi nag-i-skip ng ads ay lalo rin kayong papalarin. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, agad na tumayo si Matt at inihagis ang lamesa papunta sa pintuan. Bumagsak ito at humarang sa pintuan. Napahinto ang aswang dahil dito. Naamoy rin niya ang nakakalat na bawang at asin sa may pintuan. Yung pagtigil panandalian ng aswang na yon ang nakuhang tiyempo ni Tataporong upang ihagis ang kanyang itak sa likod ng aswang. Diretsong tumarak ang itak sa puso ng halimaw. Bagsak ang dambuhalang halimaw sa lupa. Matt! Belen! Ayos lang kayo? Ayos lang ako, Lolo. Belen, ikaw kumusta ka? Natatakot ako, Matt. Papaano kung buhay pa nga si Rod? Papaano kung matunton niya tayo dito? Alam mong napakalakas niyang halimaw. Baka mapatay niya tayo. Huwag kang matakot, Belen. Hanggang nandito kami ni Tataporong, hindi ka namin pababayaan. Salamat, Matt. Ilang beses niyo nang iniligtas ang buhay ko. Maraming salamat talaga. Sobra akong nagpapasalamat. Salamat. At niyakap ng mahigpit ni Belen si Matt. Ramdam niya na ligtas ang kanyang buhay sa piling ni Matt at ni Tataporong. Matt, maistorbo ko lang sandali ang inyong pagyayakapan. Sa palagay ko napapanahon na upang unti-unti ko nang ipasa ang aking kaalaman at anting-anting sa taong katulad mo. Po? Ako po? Oo, Apo. Bukod sa ikaw ay kabilang sa lahi natin ng mga babaylan, nakita ko ang tapang mo na labanan ng halimaw na ito, bagamat alam mong wala kang kalaban-laban sa kanya. Nakikita ko sa puso mo ang tapang. Ngunit daroon din ang kagandahan ng iyong puso na tumulong sa iyong kapwa. Nakikita ko na sa hinaharap, sa tamang paggabay at pag-iensayo, ay magiging isa kang magaling na babaylan ng tribong ito na siyang magpapatuloy sa ating adhikain na tumulong at proteksyonan
ang ating mga kababayan. At nakikita ko rin sa hinaharap na darating din ang aking katapusan. Lolo naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Tinatakot mo naman ako eh. Ba't, Apo? Basta makinig ka. Unti-unti kitang tuturuan ng orasyon. Ibabahagi ko sa iyo kung paano at saan mo gagamitin ang mga orasyong ito. At tuturuan kita ng paggamit ng itak para sa pakikipaglaban. Basta humanda ka, Apo. Nakikita ko ang mas matinding pakikipaglaban natin sa hinaharap. Sige na, magpahinga na kayo. Ililibing ko lang muna ang aswang na napatay natin sa kakahuyan. Magsara kayong mabuti ng mga pinto at mga bintana. At dinala na nga ni Tata Porong sa kakahuyan ang labi ng aswang upang ilibing ito dito. At nang gabi rin yun, sa dalampasigan ng sapian, ang bahagi ng kapis na nakaharap sa hilagang bahagi ng karagatan, may makikitang isang lalaki na nakahandusay sa buhanginan. Tay! Tay! Umarinig kayo! Dali! May taong nakahandusay dun sa buhanginan. Palagay ko ay buhay pa ito. Humahangis na dumating si Tatay Teban upang tingnan kung sino ang taong yun. Aba, dayuhan ko dito ah. Buhay pa to. Humihinga pa siya. Pero may malaking sugat siya sa dibdib. Dali ka, dalhin natin siya sa kubo. Agad na binuhat ng mag-ama yung taong nakuha nila sa buhanginan. Di nila napansin sa di kalayuan. Naroroon ang kawayang sibat na may bahid rin ng dugo. Dugo ng isang urag-on. Ang urag-on na si Rod ay napadpad sa baybaying dagat ng sapian sa may kapis, kung saan naroroon rin sina Matt at Bilen. Sa bahay nila Tatay Teban, nagkamalay na si Rod. Tinatapalan ng halamang gamot ni Tatay Teban ang sugat sa dibdib at likod ni Rod. Aray! Iho, ano bang pangalan mo? Saan ka ba nanggaling? At bakit ka nagkaroon ng malalaking sugat na to? Ang naaalala ko lang, lumubog yung sinasakyan namin barko. Nagtalo na ng lahat ng mga pasahero nito. Nakitalo na rin ako. Di ko napansin na may tumusok na matulis na bagay sa likod ko, na tumago sa akin dibdib. Parte ito ng barko. Nang lumakas ang alon, ay nahugot rin sa katawan ko. Bago ako nawala ng malay, ay nakakapit ako sa isang malaking tabla na kahoy na lumutang-lutang. Pagkatapos nun, di ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Ganun ba? Parang wala naman kaming nabalita ang lumubog na barko. Ay nako, napakahirap na nandito kami sa liblib na lugar ng aming baryo. Di na kami inaabot ng mga balitang yan. Abay, maswerte ka at nabuhay ka sa kabila ng tinamumong sugat. Pero sa tingin ko naman ay makakatulong yung halamang gamot na tinapal ko sa sugat mo. Mabuti pa kumain ka na muna. Teka. Sonia! Sonia! Nasaan na ba yung sabaw na pinainit ko sa'yo? Dalhin mo na nga dito, iha. Maya-maya pa ay pumasok na ng kwarto si Sonia. Dala-dala ang isang bangkok ng mainit na sabaw. Eto na po, Tay. Tinolang manok. Pasensya ka na at medyo kunti na lang yung natira sa ulam namin kanina. Manong... Rod na lang itawag mo sa akin. Pero wag mo naman akong tawagin Manong. Di pa naman ako ganun katanda eh. Ganun po ba, Manong? Rod pala. Baka gusto mo ng sausawan? Ipaghihiwa kita ng kalamansi at ilalagay ko sa patis. Huwag na.
Hindi na, medyo nangangati ako pag nakakakain ako ng pagkain may kalamansi at patis. Kaya hindi na rin ako kumakain ng kalamansi. Ganon ba? Kakaibang sakit naman yan. Nangangati ka sa kalamansi. Oo nga ho eh. Sarap pa naman din sana ang sausawang patis at kalamansi. Oh, siya. Ubusin mo na yan at pagkatapos ay magpahinga ka na, ha? Lumabas na ng kwarto sina Tatay Teban at Sonia. Pero sumulya pa ng huling tingin si Sonia kay Rod at ginantihan naman ng ngiti ni Rod si Sonia. Pagkalabas ng dalawa, napaisip si Rod. Hinang-hina na siya. Hindi maaaring tinola lang ang kainin niya para bumalik ang kanyang dating lakas. Bilang uragon, kailangan niyang manggahasa ng babae at kumain ng lamang loob ng tao. Ngunit naisip niyang hindi niya gagalawin ang magamang ito. Ito ang makakatulong sa kanya na may matuluyan siya sa lugar na yon habang nagpapalakas siya upang muli niyang hanapin si Belen at si Matt. Kung nasaan ka man, Belen, hahanapin ko kayong dalawa ni Matt. Kung inagaw ka man sa akin ni Matt, babawiin kita sa kanya. At sisiguruhin ko sa pagkakataong ito, mapapasa akin ka na, Belen. At mapapatay ko na rin ang traidor kong kaibigan na si Matt. At dahang-dahang lumabas ng kubo si Rod. Pumunta siya sa dalampasigan at unti-unting nagbago ang kanyang anyo at muli na namang narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ng uragon. Kinabukasan, maaga pa lang, isang binatilyong kapitbahay ni Tatay Teban ang naghatid ng isang nakakatakot na balita. Tatay Teban! Tatay Teban! Nabalitaan niyo na ba? May natagpuan na namang isang babae sa palayan. Ginahasa to bago pinatay. Wakwak ang dibdib at halos subos ang lamang loob nito. At sa hindi kalayuan, isang lalaki rin ang nakitang wakwak ang dibdib at wala na rin naman loob to. Nako, narito na naman tayo. Malamang aswang na naman yan. Nawala na yan dahil kay Tata Porong. Pero meron na namang naglakas ng loob na aswang. At dito na naman sa lugar natin naghasik ng lagim. Aswang? Totoo ba yung aswang na yan? At sino po yung tataporong na yan? Si Tata Porong ang tinagurian naming aswang buster dito sa Capiz. Lalo na dito sa baryo namin. Halos lahat ng mga aswang, maligno, masamang elemento, mga mambabarang, mangkukulam, o kahit na anong masamang nilalang na naghahasik ng lagim dito sa amin ay siya ang nakakalaban. Halos lahat ay natatalo ni Tata Porong. Mula nang dumating si Tata Porong ng mga dekada 60 dito sa amin, hanggang ngayon, dekada 70 ay nananatiling tahimik ang aming lugar. Napakalakas ng taglay niyang anting-anting at lalo na ang hawak niyang mahiwagang itak. Nagawa sa tanso at iba't ibang panlaban sa mga masasamang nilalang. Dagdag pa ang kanyang medalyon na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kaya halos lahat ng aswang dito sa amin ay nangawala. Hindi kasi ako naniniwala sa aswang eh. Pero kung totoo man yan, maswerte kayo. At may isang tataporong kayo dito na siyang lumalaban para sa inyo. Magaling namang gagamot rin si Tata Porong. Gusto mo, ipagamot natin ang sugat mo sa kanya? Hindi na ho. Maayos na ho itong sugat ko. Medyo malakas na ho ang pakiramdam ko. Ganun ba? Taga saan ka ba? Saan ka ba pupunta bago lumubog ang barkong sinasakyan mo? Wala na po akong pamilya.
Ulila na akong lubos. Bumiyay sana ako para maghanap ng swerte sa Maynila. Pero ganun nga po ang nangyari. Ganun ba? Kung gusto mo, dumito ka muna. Pupunta ako ngayon sa Talipapa. Magbabagsak ako ng mga tahong, talaba at iba pang isda sa mga suki ko doon. Kung gusto mo, sumama ka para makita mo ang lugar namin. Ay sige ho, para matulungan ko rin kayo dyan sa mga kalakal ninyo. Oy, Sonia! Aalis muna kami ni Rod sandali. Pupunta kami sa Talipapa. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay, ha? Opo, Itay. Magluluto na rin ako ng pananghalian. Para pagdating nyo, ay makakain na rin kayo. At umalis na papuntang Talipapa sina Rod at Tatay Teban. Naisip ni Rod na tumulong-tulong na rin muna siya sa pangkabuhayan ni Tatay Teban para naman may silbi siya sa matanda kung sakaling magtagal siyang tumira doon sa kanila. Samantala, sa bahay ni Tata Porong, makikitang sinisimulan na niyang turuan si Matt ng paunti-unti na mga orasyon mula sa libretang pula. Medyo nahihirapan si Matt na magkabisa dahil sa Latin ang mga orasyon. Una niyang kinabisa ang mga orasyon na panlaban sa mga aswang dahil nga bilang paghahanda sa muli nilang paghaharap ni Rod. Lumipas ang panahon, nagsimula na rin mag-insayo si Matt. Tinuturuan si Matt ni Tata Porong ng tamang paghawak ng mahiwagang itak upang gamitin sa pakikipaglaban. Si Bilan naman ay pinagsisilbihan si Matt. Pagkatapos niyang mag-insayo, binibigyan niya ito ng tuwalya at bagong t-shirt upang palitan ang pinagpawisan ng damit ni Matt. Nung gabing yaon, matapos maghapunan ni Tata Porong, Matt at Belen, maagang nagpahinga ang tatlo. Matt, maraming salamat talaga sa lahat ng ginawa mo sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Makailang beses mo na akong iniligtas sa mga aswang na yan. Una, kay Rod na isang oragon. At nung unang araw natin dito kay Tata Porong, ay niligtas niyo rin ako ni Tata Porong sa aswang na malababoy ramo. Wala yon, Belen. Sa totoo lang, tama ang sinabi ni Tata Porong sa atin nung una niya tayo makita. May nararamdaman naman talaga ako sa iyo eh. At alam kong ganun ka rin naman sa akin. Mahal kita, Belen. Nung una pa lang kitang makita, ay may naramdaman na ako sa iyo. Kaya naman, ibinubuwis ko ang buhay ko para sa iyo. Ganon rin naman ako sa iyo, Matt. At ito ang sinasabi ko nga kay Rod noon, na kung magmamahal ako, gusto ko ay may mararamdaman akong kakaiba sa taong yun. At nung una kitang makita, nung magkamalay ako, ay noon ko lang naramdaman ito sa isang lalaki. Ito na nga yatang tinatawag na pagmamahal. Kaya Matt, tulad mo, mahal rin kita. Belen, kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. At nagtama ang kanilang mga mata. Unti-unting lumapit si Matt kay Belen. Dahan-dahan, naglapat ang kanilang mga labi. At inihiga na ni Matt si Belen. Belen. Matt. Yun ang mga huli nilang nabigkas sa kanilang mga labi. At puro halinghing na lang at ungol. At langit-ngit ng kamang gawa sa kawayan ang tanging maririnig ng gabing yun. Lumipas ang ilang buwan, nagbunga ang pag-iibigan ni Matt at Belen. Kabuwanan na ni Belen, ngunit hindi naging madali ang kanyang pagdadalang tao. Marami rin ang mga aswang na sumubok na patayin at kunin ang batang nasa sinapupunan ni Belen. Ngunit naroroon si Tata Porong at Matt upang labanan ang mga ito. 9 na buwan rin ang lumipas kay Rod at napag-aralan na niya ang iba pang kapangyarihan ng isang uragon. Bukod sa siya'y nakakalipad dahil sa malaking pakpak ng paniki at pagkakaroon ng ibayong lakas ng pang-amoy at pandinig,
Natuklasan rin niyang kaya niyang bumuga ng apoy sa kanyang bibig at ang kakayahang kumilos ng napakabilis, simbilis ng pagkurap ng mga mata. Hanggang isang araw, sa talipapa, habang nagdidiskarga ng mga kalakal si Tatay Teban at Rod, sa di kalayuan ay naroroon rin si Tata Porong at si Matt. Kasama rin si Belen upang mamalengke. Habang papalapit ng papalapit sila Tata Porong kay Rod, naramdaman ni Rod ang panghihina. Bumagsak ang buhat-buhat niyang banyera ng isda. Oh, Rod. Anong nangyari sa'yo? Wala ho ito, Tatay Teban. Bigla lang ako nahilo. At nang tumingin si Rod sa paligid para tingnan kung saan o kung kanino nagmumula ang kanyang panghihina, doon niya nakita sa di kalayuan si Belen. Nasa kapis rin ang kanyang pinakamamahal na si Belen. Ngunit nabigla siya nang kanyang makita na may dinadala na ito sa kanyang sinapupunan. At lumapit rin sa kanya si Matt, ang kanyang kaibigan, na umahas kay Belen. Gusto niyang lapitan si Belen, ngunit nandun si Tata Porong sa tabi nila. Dahil sa mahiwagang itak na nakasukbit sa baywang ni Tata Porong na gawa sa tanso at may halong katas ng kalamansi, mga bagay na nakapanghihina sa kanya, lalo na kung siya ay nasa anyong tao. Mas mahina siya kumpara kung siya ay nasa anyong uragon. Tatay Teban, lalabas muna ako sa talipapa. Lalanghap muna ako ng sariwang hangin sa labas. Sige, Iho. Ako munang bahala rito. Agad na humangos palabas ng talipapa si Rod. Nagsisikip na ang kanyang paghinga at nagsisikip na rin ang kanyang dibdib sa hinanakit sa kanyang nararamdaman sa kanyang nakita. Hayop ka, Matt. Talagang tuluyan mong inago sa akin si Belen. Hindi na talaga kita mapapatawad. Papatayin ko kayo. Pati na ang anak nyo na nasa sinapupunan ngayon ni Belen. Papatayin ko kayong lahat. Wala akong ititira sa inyong buhay. At kung sino man ang matandang kasama ninyo, kung siya man ang sinasabi nilang si Tata Porong, hindi ako natatakot sa kanya. Siya ang uunahin kong papatayin. At nang gabing yun, naguhugas na ng platong pinagkainan ng hapunan si Belen. Pinaayos naman ni Tata Porong at Matt ang bagong bangkang gawa nila. Dahil sa sisimulan na ring mangisda ni Matt upang makatulong sa gastusin, lalo na pag lumabas na ang kanilang anak ni Belen. Masayang nag-uusap sina Tata Porong at Matt. Ang hindi nila alam, yun na ang huling gabi ng kanilang pag-uusap. Maya-maya ay umihip ang isang malakas na hangin. Hangin na pamilyar kay Matt. Dahil yung hangin na yun ang kanyang naramdaman nang una niyang makita ang uragon. Kumulo ang langis na nasa bote na nakasabit sa balakang ni Tata Porong at hindi nga siya nagkamali. Sa di kalayuan ay narinig nila Tata Porong ang isang malakas na pagaspas mula sa malalaking pakpak ng isang halimaw. At doon niya nakita ang paparating na uragon. Napasigaw si Matt kay Belen. Belen! Magtago ka! Huwag na huwag kang lalabas ng bahay! Nandito si Rod! Nandito ang uragon! Agad na nagtago si Belen sa ilalim ng kama. Isang malakas na hiyaw galing sa uragon ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Isang hiyaw ng puot at paghihiganti. Apo, umanda ka. Nararamdaman ko na lubos ng napakalakas ng uragon na ito. Maaaring nadiskubre na niya ang lahat ng kanyang kalakasan. Nagsimulang bumulong ng mga orasyon sa hangin si Tata Porong. Nagdulot ito ng isang nakabibiging tunog sa tenga ng uragon. Lalong naggalit ang uragon. Naalala ni Rod ang sinabi sa kanya ni Tatay Teban. Isa sa mga nagbibigay ng iba yung lakas kay Tata Porong ay ang suot-suot niyang medalyon sa kanyang leeg. Yun ang pinuntirya ng uragon na si Rod. Kung magagamit niya ang kanyang kakaibang bilis upang makalapit kay Tata Porong upang matanggal ang medalyon sa kanyang leeg, mas madali na niyang matatalo ang matanda. At simbilis ng pagkurap ng mga mata,
ay mabilis na nakalipad ang uragon kay Tata Poro upang masukbit ang medalyong nasa leeg nito. Napigtas ang kwintas at humagis ang medalyon sa layo kay Tata Poro. Dahil dito, biglang nanlumo si Tata Poro. Nawala ang kanyang dating lakas. At nang makita ito ng uragon, isang napakalakas na bigwas sa panga ni Tata Poro ang pinakawalan ng uragon. Tumagi sa kulungan ng mga manok si Tata Poro. Nabitingon rin niya ang kanyang hawak na mahiwagang itak. Bumagsak ito sa paanan ni Max. Hindi pa nakontento ang uragon. Isang napakalaking apoy ang ibinuga ng kanyang bibig at sinunog si Tata Poro. Napasigaw sa sakit si Tata Poro. Agad na pinulot ni Matt ang mahiwagang itak at inihagis ito sa uragon. Wag! Itigil mo yan, Rod! At nadaplisan sa leeg ang uragon na si Matt dahil sa tanso at katas ng kalamansi na nasa mahiwagang itak. Nang hina kaagad ang uragon at dali-dali itong lumipad papalayo. Hindi ba tayo tapos, Mac? Babalik ako! Babalik ako upang kayong dalawa naman ni Belen ang papatayin ko! Babalik ako! Agad na kumuha ng kumot si Matt upang balutin si Tata Porong nito at para mapatay ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan. At nang mapatay na ang apoy, Tata Porong! Tata Porong! Magsalita kayo! Matt, Apo, Tata Porong! sa palagay ko, natagpuan ko na ang katapat ko. Hindi. Nakita ko nang darating ang mga sandaling ito. At alam kong hindi ako ang makakatalo ngayon sa uragon na yan. Kundi ikaw, Apo. Hindi po. Ikaw ang nakikita kong posibleng makatalo sa uragon. Ngunit, maaari ka rin niyang matalo. Kaya pakiusap. Pag-aralan mong mabuti ang lahat ng orasyon sa libretang pula. Opo. At mag-ensayo ka pa sa paggamit ng mahiwagang itak. Opo. Sa iyo nakasalalay ang kaligtasan ninyo. Opo, Tata Porong. At ang kaligtasan ng baryo natin ito laban sa masasamang nilalang. At higit sa lahat, laban sa uragon. Hindi, Tata Porong. Hindi ka maaaring mamatay. Tayo ang lalaban sa uragon. Hindi ko kaya ito nang wala ka. Tata Porong! Tata Porong! At umaligaw-ngaw sa kadiliman ng gabi ang hinagpis ni Matt. Wala na si Tata Porong. Kakayanin kaya niyang mag-isa na labanan ang mas lumakas na uragon? Sundan ang ikatlong bahagi ng ating kwento. Kaya sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na para ma-notify kayo kaagad sa aking susunod na pag-upload ng ikatlong bahagi ng ating kwento. At pindutin nyo na rin ang join button upang maging ganap na kayong kasangga ni Kabanong at masuportahan nyo naman ang paggawa niya ng ganitong klase ng mga kwento para sa inyo. Bago tayo magtapos, shoutout muna tayo sa mga bago nating mga subscribers at special shoutout na rin sa ganap na kasangga ni Kabanong community members. Shoutout kina Elena Athena Cristina Luzon, Lingon sa Kabilang Dimensyon, Binibining Imahinasyon, Main Cardosa Saneo, Raymar J. Ramos, Malditang Amazona, Frey Malyari, Doha Doha, Manulat Horror Stories, Ralph Miliano from the island of Guam, USA. At salamat sa pagbisita ni na Boss Barry Barrera at Sir Jupiter ng Takip Siling. Binabati ko rin ang ganap na kasangga ni Kabanong na sina Monica Nocel Urbano at Shasha Sudario. Special thanks kina Bernie Malihana ng Bunganga ng Lagim, ni Sharla Hart ng Ang Tingera, Bong Caballero ng Kaba Horror Podcast, Imogen
at Bobot Matsale. Story ni Bobot Matsale at isinulat ni Noel Urbano. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa muling pagsasalaysay ng mga kwento ng katatakutan mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano.